Tatalakayin natin ngayon ang ikalawang yugto ng imperialismo. Tatanungin ko muna kayo. Sa unang yugto ng imperialismong naganap, ano-ano ang tatlong K na naging dahilan ng pag-uunahan ng paglalakbay at pananakop ng mga lupain sa silangan ng mga bansang England, France, Netherlands, Portugal at Spain. Ang tatlong K na to, ang una ay kayamanan, ikalawa, Kristyanismo, ikatlo, katanyagan. Bibigyang kahulugan muna natin ngayon ang salitang imperialismo. Ang salitang ito'y patakaran ng pagpapalawak ng lupain at kapangyarihan ng isang bansa. Pagtatayo rin ito ng imperyo upang maging pandaigdigang lakas ng kanilang bansa. Aalamin na natin ngayon ang mga dahilan ng ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismong naganap noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo. Ang una ay ang kapitalismo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kapitalismo? Ito ay isang sistemang pangangapital upang paramihin ang salapi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interes o tubo. Ang mga nasakop na lupain ng mga Europeo ay pinagdalhan nila ng kanilang tapos at labis na produkto upang doon ipagbili. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng kita ang mga kanluranin na naging dahilan ng pagkakaroon ng maraming salapi na nagagamit nila sa pagtatag ng mga minahan at iba pang paggawaan. Ang ikalawang dahilan ng imperialismo ay ang nasyonalismo. Ano ang nasyonalismo? Ito ay damdamin ng pagkakaisa ng mga pangkat ng taong pinag-uugnay ng isang kultura, magkakahawig ng kasaysayan at suliraning kinakaharap. Ang nasyonalismo dito ay naging sanhi ng ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo dahil sa pagnanais ng mga Europeo na maging bantog, kilala at makapangyarihan ang bansang kinabibilangan. Kung kaya'y naisipan nilang palawakin ito sa pamamagitan ng pananakop. Ang ikatlong dahilan ng imperialismo ay ang pagtaas ng bilang ng populasyon. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng mga kanluranin ay naging sanhi din sa pag-uunahan at pagkuha ng kolonya sa silangan. Maaaring manirahan kasi ang mga mamamayan ng France, Italy, Germany at iba pang Europeo nang mananatili pa rin ang kanilang pagkamamamayan nito sa mga kolonya. Ang ikaapat na dahilan ng imperialismo ay ang revolusyong industrial. Napabilis ang paggawa ng mga produkto, sanhi ng paggamit ng makabagong teknolohiya o makinarya sa mga paggawaan na naging dahilan sa paglaki ng produksyon ng iba't ibang produkto na nangangailangan din naman ito ng mas maramihang hilaw na materyales. Dahil sa kaganapang ito, nagpapalawak ng teritoryo ang mga Europeo sa paraang pagsakop ng ibang bansa. Ang mga hilaw na materyal ay nanggagaling pa sa North America, South America, Asia at Africa na dinadala pa sa bansang Europa kung saan naroon ang kanilang pabrika o paggawaan. Ang ikalimang dahilan ng imperialismo ay ang white man's burden. Ang mga Europeo ay naniniwala na responsibilidad nilang ipamahagi at dalhin ang kanilang sibilisasyon sa mga lugar o bansang hindi pa maunlad. Naipamahagi nga ng mga Europeo ang kanilang kaalaman sa medisina,
Ang mga misyonero, opisyal ng pamahalaan at mga sundalo ay nagkaisa rin upang tumulong sa mga tao sa kolonya. Ang white man's burden ay isang kaisipang ginamit ng mga mananakop upang palawigin at ituro ang kanilang kultura sa buong daigdig. Ayon sa isinulat ni Rudyard Kipling, ito ay tungkulin ng mga kanluranin, ang turuan at paundarin ang mga nasasakupang lupain o kolonya. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga dahilan ng ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Idagdag natin ngayon ang sinasabi pa ng mga kanluranin. Nahangad lamang nilang sanayin sa pamumuno, paundarin at iba pang kadahilanan upang mapasunod lamang ang mga nasasakupang lupain at makuha ang likas na yaman nito para sa kanilang bansa. Gumamit ng iba't ibang paraan ang mga imperialistang bansa upang maangkin ang mga lupain ng ibang bansa. Isa rito ang pagkakaroon ng mga kasunduan at pagpasa ng kapangyarihan sa isang mananakop o pagbili ng lupain katulad ng ginawa ng Espanya at Amerika sa bansang kinabibilangan natin, ang bansang Pilipinas. Para sa mga namumuno, ang imperialismo ay isa sa naging tagumpay nila at ikinatutuwa nila ito. Ngunit para sa mga pinamumunuan, ito ay isang napakalaking trahedya sa kanila. Ang mga katutubo kasi ay sa pilitang nagtatrabaho para sa among dayuhan at sila'y tinitingnang nasa mababang antas lamang kumpara sa kanilang mga pinunong dayuhan. Aalamin natin ngayon ang mga anyo ng pamamahala sa panahon ng imperialismo. Ang una ay ang concession. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng isang malakas at mahinang bansa kung saan binibigyan ng karapatan sa paggamit ng mga daungang pangnegosyo at likas na yaman ang malalakas na bansa ng isang mahinang bansa. Ang ikalawa ay ang di-tuwiran o indirect. Dito, hihirang ng isang pinuno na nanggagaling mismo sa mamamayan ng bansang nasakop upang pamunuan ang kanyang bansa. Ngunit ang kagustuhan pa rin ng mga mananakop ang siyang mananaig o masusunod rito. Ang ikatlo ay ang protectorate. Ang salitang ito ay tumutukoy sa pagkakaloob ng proteksyon sa isang bansa upang hindi ito maagaw ng iba pang mananakop. Halimbawa nito ay ang bansang Ehipto, nasakop ng protectorate ng Great Britain. Ginawa lamang ito ng Great Britain dahil nais nila itong ipagtanggol at upang hindi ito maagaw ng France, kaya'y prinotektahan nila ito, yung tinatawag na protectorate. Ang spheres of influence. Ito'y anyo ng pamamahala din, kung saan ang isang lupain ay hindi ganap na nasakop ng mga dayuhan. Ngunit ang malalakas na bansa ay may eksklusibong kapangyarihan dito. Halimbawa nito ay ang bansang China, na nagkaroon ng karapatan ang mga kanluraning bansa sa ilang teritoryo nito na maghari at mangibabaw sa pagkontrol sa pamumuhay at maging sa ekonomiya ng mga tao rito. Ganoon din ang Hong Kong na protectorate ng bansang England. Ang Guangdong naman ay protectorate ng Germany at sa France naman ang Guangzhou. Ang ikalimang anyo ng pamamahala sa panahon ng imperialismo ay ang tuwiran o direct. Sa anyong ito, ang may direktang namamahala sa kolonya o bansang sakop ay ang bansang sumakop nito. Dito'y may kinakatawang ipinadala
upang pamunuan ang sakop na lupain. Nararapat na ang lahat ng kautosang ipinatutupad dito ay nanggagaling mismo sa mananakop, tulad ng Spain noon na nagpadala ng isang gobernador general sa bansang Pilipinas. Pag-aaralan natin ngayon ang ilang kaganapan sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Unahin natin ang mga kaganapan tungkol sa mga English sa Timog Asya. Alam mo na ang bansang India ay matatagpuan sa rehiyon ng Timog Asya na itinuturing ng mga English o Great Britain na crown jewel o pinakaningning na hiyas. Ang mga Ingles sa India ay lumikha ng ilang pagbabago, katulad ng pagkukumpuni ng mga tulay, daan at kalsada. Inaayos din nila ang sistema ng komunikasyon, transportasyon, at itinuturo ang kanilang wikang English. Ang sati o suti na isang tradisyong Indian ay ipinahihinto. Ang sati kasi ay ang pagtalo ng babae sa bangkay ng asawa habang ito ay sinusunog. Naghari ang mataas na pagtingin sa sarili, umiiral ang diskriminasyon sa pagitan ng Ingles at India. Kinontrol ng Ingles ang pamamalakad sa ekonomiya ng bansa. Pilit na sinira ng English ang produktong lokal sa pamamagitan ng pagpasok ng kanilang produkto. Sa paraang ito ay mas malaki ang kinikita ng mga Ingles kaysa mga mamamayang India. Ang sunod na kaganapan ay ang imperialismo sa Afrika. Mayroong isang manggagamot na taga-Scotland na isang Kristiyanong misyonero ang nakapunta sa Afrika. Siya ay si David Livingstone. Nagkaroon ng kaalaman at interes ang mga Europeo sa Afrika dahil sa kanya. Hindi kilala at napansin ng mga kanluranin ang mga lugar na ito dahil mahirap itong marating at delikado pa ang mga lugar rito. Gayunpaman, ginalugad pa rin ni Livingstone ang Afrika. Pinag-aralan din niya ang wika at pamumuhay ng mga katutubong nakatira dito. Kahit hindi gaano kilala ang Afrika, ito'y pinag-aagawan pa rin ng mga Europeo sa panahon ng kanilang pananakop. Ang Afrika ay pinaghatian ng mga Europeo. Dahil sa ito ay mayaman sa ginto at sa aliping ginawang kalakal. Hindi na ipaglaban ng Afrikano ang kanilang sarili at mga lupain dahil sila ay walang lakas upang kalabanin ang kanilang mananakop. Ang United States sa panahon ng pananakop. Ang United States of America ay kilala bilang isang kapitalistang bansa at industrialisadong bansa. Ang sistemang pamumuhunan ang ginamit nila dito upang makapasok sa iba't ibang lupain. Paano nga ba nakuha ng mga Amerikano sa kamay ng dayuhang Espanyol ang bansa natin? Binili ng mga Amerikano ang bansa natin mula sa Kastila. Pinamahalaan tayo sa mataas na panahon na nagdudulot ng pagkakaroon ng iba't ibang pagbabago sa bansa natin. Pinapangalagaan ng Amerikano ang bansa natin o ang kanilang kolonya upang manatili tayong bukas sa kanila. Nang sa ganoon ay makakakuha sila rito ng mga hilaw na materyales para sa pag-unlad ng ekonomiya ng kanilang bansa. Karagdagang kaalaman, nagwakas ang 7 taong digmaan ng France at Britain sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Treaty of Paris noong 1763 na nagbunga ng pagkawala rin ng teritoryo ng France sa India. Bibigyang pansin natin ngayon ang mga epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo at kolonisasyon. Una, nakaranas ng pagsasamantala ang katutubong Afrikano at Asyano sa mga mapaniil na patakaran ng mga dayuhan.
Ikalawa, ang mga lakas paggawa at likas na yaman ay pinagsasamantalahan din ng mga kanluranin. Ikatlo, sa ilang bahagi ng kolonyay, naging sanhi ito ng pagkawasak ng mga kulturang katutubo dahil sa pananaig ng impluwensyang kanluranin. Ikaapat, ang pamana ng mga kanluranin ay ang pagkakaroon ng alitan sa teritoryo na nangyayari pa rin sa kasalukuyang panahon sa ilang bahagi ng Afrika at Asya, sanhi nga ng hindi maayos at makatwirang pagtatakda ng mga hangganan. Ang sunod, ginamit ng mga mananakop ang mga gawaing pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura at espiritual upang ganyakin ang mga bansang nasakop na sumunod sa kanilang mga utos na maging trabahador sa paggawaan ng barko sa hukbong sandatahan at magsasaka. Sana naunawaan mo ang mga dahilan, anyo ng pamamahala, mga kaganapan o pangyayari at mga epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo na ganap noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo.